identifying the enemy. Unsa tong last nato nga gisgutan, number 3, naghisgot nga siya usab Dios. He is God, a God in this world. Doon na siya iyang kaugaling sikta o grupo, reliyon. Doon na siya mga kasimbahanan. Kung kay Dios man siya, doon na siya usay itawag o Ebanghelyo. Kagalingan niyang Ebanghelyo. Satan set his own ministers. Doon na siya mga magwawali, doon na siya mga ministro, doon na siya kaugalingong communion and his own cup. Doon na siya counterfeiting sa identity sa Diyos. Tungod kay nagpaila po siya nga Diyos. Nganong gibuhat man ni sa yawa. Matod pa sa usa ka magwawali. Satan is the greatest divider. Siya ang tigpamahin-bahin sa paghulog niya ang mga manulunda sa Diyos. Nabahin tungod niya. Sa ikatulong bahin, 1/3 man, diuban niya ito niya. Nag-divide ang maong mga manulunda. Huwag siya nga greatest divider. Sa iyang pagkahulog, doon na siya tumong. Gitingwa sa iyang pagkayawa. Ikatulong, Satan's purposes. Doon na siya mga tumong. Kung saan kiyang tumong? He is the great because he is the great deceiver. Satan's purpose is to deceive. Nganong ma-deceive man niya tungod kay siya pagkaton man. Dili man ka makahimo sa paglimbong kung honest ka nga tao. Kay dili man ka makahimo sa pagsulti sa baka kay ang imo kasing-kasing nagtug-an man diya sa Tinuod. He is the great deceiver. Atod pa sa 8:44 sa 1. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya may usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan. Ug siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya. Kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga baka. Unsan kinaya siya wa? Bakakon. Ug walay labot siya sa kamatuoran. Pero taliwala siya pagkabakakon, doon na siya kamatuoran. The truth is, he is the father of light. Wala siya labot sa kamatuoran, ang kamatuoran nga iya sa kahayag, iya sa Dios. Dili siya makahimo sa paglimbong kung siya may kalabutan pa diya sa kamatuoran. So yun nga nang yawa, full of pretending. Sa atong ibasa sa niatong Domingo, nagpaila siya nga Dios siya nining kalibutan. Mag-assume ka sa imong kaugalingon nga ikaw Dios ng kalibutan. Bisan pa si Ginoong Hesus sa iyang pagpuasa, muna natiling gutumas, 5 days, 40 ka dias, 40 days, walay kaon, walay inom. Nakita gid niya sa iyang pagkatao sa paglawas ng Ginoong Hesus nga gigutom. Normal sa nagpuasa gutmon mong yun. O himo akin ning bato nga tinapay. Isuwayan kay nasayod siya. Kasi Ginoong Hesus walay butang nga dili niya mahimo. Unya sa kasirat Dios bungkot ambak kay nagaingon ang pulong nga ang imong mga tiil pagasapnayon sa mga manulunda. Libalo siya. Gatuo ka og ang mga Kristohano ray ka maong gamit na isulat sa Biblia. Ayawa mo'y migamit una. Bisan pa sa naitabo nga unang pagtintal sa tao kung giunsa sa yawa ang pagbalik sa pulong sa Dios. Very intelligent kayo ang yawa. Unsa mamatay mo kung mukaon mo ning bunga? Dunay question daan ba? Dili mo mamatay kung mukaon mo. Kung dili, may sama mo kaniya. Laliman kaniya na giunsa niya pagbilog ang una-una sa tao. Ang pulong sa Dios kay sa panahon niya mukaon ka mo ng bunga sa pag-ila sa ayong dautan. Mamatay gayud ka mo. Pero yawa, unsa mamatay mo kung mukaon mo? Di mo mamatay. May sama mo kaniya kumukaon. O sa gibuhat sa tao, adik man di mamatay. Pangutana, kinsa may nagtukan sa Tinuod. Ang yawa, ang Dios. Diyos. Pagkaon nila, wala man sila mamatay in physical. Kundi naablihan ang ilang sa labutan. Unsa may nahimo nga may sama kamo sa Dios. May sama sila tungod kay natugkan sila kay balo sa pag-ila sa maayo. Kay katong kahoy sa bunga, mautoy hinungdan nga naablihan ang ilang sa labutan. Sa pag-ila, sa maayong dautan. Kaya ang ngalan sa kahoy, kahoy sa pag-ila sa maayong dautan. Mauray, ngalan sa kahoy. Walay kahoy nga nag-exist niya na sa ato karon tree of life. Iyon niya na malinglahon ang yawa. Iyon niya na kamanggalamon ang yawa nga mitintal sa tao. Kaya og dili pa manggalamon ang yawa nga mitintal sa tao. Dili niya malingla ang tao. Dili niya mainganyo ang tao nga mukaon siya kay ngano. Nagsugo niya o naghatag niya balaod. Ang Dios ang nagbuhat niya. Powerful po kayo ang yawa ng mihatag, milimbong sa mga tao.
Satan, he is the great deceiver. Question ko, kinsa may bagako lang doha? Nga ang Diyos ingon mamatay ka, iya wa di sila mamatay. Aya iyawa ningon nga dili ka mamatay. Kung dili may sama ka, ay na tuman. Kung ikaw hina ka og pag-analyze, makaingon gyud ka nga ang Diyos mo na maka kay ang yawa ang gipasalig niya sa tao may naitabo. Kinsa may nagtugan sa tinod? Ang yawa, ang Diyos. Akong gingan siya. Diha ang yawa na himong siya mo oy sa yan naman sa pulong na pagtintal. Ang Dios dili manintal. Once gani nga manintal ka, nagbuhat kay dautan. Ano manintal man ka? Atong ukayon ang kamatuoran. Ang imong itubag na ang paglapas sa balaod sala. Kinsa may nagtugan sa tinod? Ang Dios. Yan dayon. Ayaw, na yung mantugan. Nagtugan ang yawa kung siya'y dangatan sa tao. Panahon ng tao. Pero ang consequences, wala niya itukan. Iyang gisaligdan sa iyang pasalig na may sama ka mo kanya. Para nga ang tao malaglag. Kaya nasayod siya, kay siya mismo naka-experience kung giunsa siya sa Diyos sa paglaglag. Sa paglaglag sa Diyos, sa yawa, kang Lucifer, naninguha po siya nga ang tao malaglag po diya sa tugan sa Diyos. Nabla. Tanan. Tinintal siya. Limbungan. Sa pinadayag 12:9, sa iyahang, kinsa ang iyahang pagalimbungan. Tibuok kalibutan. O gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, ang ginganlag yawa ug Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Siya gitambog ngadto sa yuta ug ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. Tibuok yuta. Kaya gitawag na siya o inhabited world. Lahi na po niya klase na siya nga word in Greek nga gipasabot ini. Nagisgot ta og world cosmos. Word in Greek word cosmos. Nga nagkaulugan niya na world system. Dili ni siya cosmos nga world. Gitawag ni siya og oikonomini. Means inhabited earth. Ang tanang nagpuyo sa yuta. Kinsa man ang nagpuyo sa yuta? Kita mga katawan. Dili lang tao eh. Ay, Apel pang hayop. Bisan pa sa mga hayop, makaingon bitaw ka nga nung nanungag man ba kabaw ng lurok ng mata. Iyawaan. Ano man, ang yawa mulimbong sa kanan. Ngan, yan ang nagpuyo ibabaw sa yuta. Inhabited earth. Kini siya nga gitawag og inhabited earth. Mostly address gini siya sa mga tao. Gidumalahan niya po diya sa nagdumala sa maong panggobyerno. Lucas 2:1. Si Augusto Caesar. naitabo nga niadtong mga adlaw miabot gikan kang Cesar Augusto. Augusto ang usa ka sugo sa pagpanglista sa tanang na nagpuyo sa tibuok kalibutan. Na nagpanglista sa nagpuyo sa tanang nagpuyo sa kalibutan. Kabalo ba po sa ito karon nagpadayon na hantod karon. Dunay nagsinsus bisan unsa nga unsa may butang mo diha, unsa may mong buhi, unsa may mong tanom. Pila mo kabuok nagpuyo ninyo. O na kay isda goldfish niya, apila lista. Nay iring, nay manok, nay iro. O sa imong mga buhi, gilista na siya. Kinahanglan niya, waan na siya o Diyos. Gika na siya sa Roman government. Sa paghari na siya sa panahon sa Romano. Hantod na karon nagpadayon na. Tungod kay nisulat ka na o natuman ka na sa atong kapanonan. Nagpadayon hantod sa atong kapanahon. Kaya nang gibuhat karon sa gobyerno, wa na muli sa nisulat. Kinahanglan ang imong yuta bayaran na siya sa gobyerno. Ikaw mismo, nagbayad ka sa gobyerno. Pinag-abuti mo 18, palukaton na ka o sidula. Lukat ka barangay certificate or certification. Lukat ka o barangay clearance. Mo-apply ka at na ka ato sa app. Kay ang gobyerno maayga control sa mga tao. O ang gobyerno mo na gidriban sa yawa. Kaya ato ta sa cosmos, itawag o order, world system. Ang gobyerno na diadto mo'y naglihok. Nga mo'y nagpadagan sa nasod. Nga mo'y hinungdan nga maghimog rival nasod batok nasod. Through sa ilang mga goods and commercial. Through economic na siya. O na siya naitabo karon. Nga ang mga nasod maggubat batok nasod. Why? Gitawag na siya og trade war. Oikoumene means inhabited earth.
kita nga nagpuyo og tanang na nagpuyo kinahanglan magabayad og buwis Amen. ang tanang na nagpuyo sa yuta. Dili na ginamagama sa tao kung dili na sulat na. Dili ta mahibulong. Nganong dunay moabot magsinsos. Ilista pili edad tanan kanus aka nagpuyo dinhi unsay imong trabaho evaluate na nila dito. That's why mahibal-an na nga pila ka tawo ang unemployed sa atong nasod o pila ka tawo ang nagpuyo below poverty level. O pila ka tawo ang nagpuyo diha sa middle class, diha sa mga hayahay kaayo nga kaibtan nga dato. Tungod kay nahibal-an na true sa sinsos. Amen. Pero no? So, yan na, ang tanan. Balikan tong basa tong 12:9 sa pinadayag. Ug gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, Oh? ang ginganlag yawa og Satanas, Oh? ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Oh, Siya gitambog ganto sa yuta ug ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. ang reference anak ko na dito sa Lucas. Ano man, tungod kay dito na naibalaan nga ang tanan nga nagpuyo sa yuta, kinahanglan magapasako at tagubi. Kayo sa iyang giyon, nakita mo ka ng tanang syudad. Idala si Jesus dito sa taas nga bukid. Nakita ang tanang syudad, ang mga gingharian o ang ilang himaya. O sa iyang giyon, ihatag ko kini kanimo kung ikaw mo apa musimba. So kinsay gi-cast out din sa yuta ang yawa. So iyang gi-assume nga ang tanang niya sa yuta siya ang tagaya. Muna purpose sa yawa nga ang tao gapuson. He is the divider, he is the great destroyer. He is the king over them, the angel of the bottomless pit. Siya ang manulunda sa bungaw nga walay kinutuban. Pinadayag 9:11. Sa paghari kanila diay ilang gipakahari nga mao ang manulunda sa kahiladman nga walay kinutuban. Nga ang iyang ngalan sa pinulungang Hebreoanon mao si Abaddon. O sa pinulungang Grecianon siya ginganlan si Apollyon. Apollyon. Kanang ngalan Abaddon ang Apollyon. Delikado mo. And he had a king over them, which is the angel of the bottomless pit. King over them. Laliman ka, ang hari nila mao ang manulunda sa kahiladman nga walay katapusan. Gitawag na siya og bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in Greek tongue at the name is Apollyon. Kinsa man siya? Ang yawa. Pit is bottom. King over them. Lord, God of this world. That's the title of Satan. The great deceiver. Na-deceive sila. Ang ilang magsimba ng walay kamatuoran diya kaniya. Kingalan ba yun? Senior of pit, Lord of the bottom. Lord of the bottomless pit. Angel of the bottomless pit. King over them. The great deceiver. Kinahanglan nga magahatag sa buhis. Deception na. Wala magsusi sa kamatuoran. Muayo. Ang mga sakit dalo dito pasayo-sayawan. Maayo. 4:6 sa Lucas. Mo panalangin siya sigon sa iyang Iyang magustuhan. Mingon ang yawa kaniya. Ihatag ko kanimo kining tanan gahom ug bahandi. Mm. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Nangayo kay kayuhan sa mga sakit. Kung ikagustuhan ka siya, Ayun. igran ka. Why? Powerful ang yawa. So siya mong pretend. That's the power of counterfeiting. Kung counterfeit siya, giayo to sa makahimo siya mo ayo. Pero dili siya kalabaw sa Dios. Amen. Mi-assume siya nga siya ay Dios din kalibutan. Nagpaila siya. 12:9, tanan nga nagapuyo dinhi sa yuta. Sa 2:1 sa Lucas, tanan nga nagapuyo dinhi sa yuta. Under yun na niya. Kung magpalindong ka. I-attempt to destroy us by direct attack. Direct attack ha? Gikinahanglan na to nga kita makapanalipod sa tong kaugalingon. Size. Epeso, to quench the fiery dart of the wicked one. 6:11. Isulog ninyo ang tibuok kinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Muna siya ay ato ang defense. Ang whole armor of God. God. Kaya nga atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat sa unod, binuhat nga unod ug dugo, Dugo. kundi batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, Oh, batok sa mga labang agalon nining mangitngit nga Ngit-ngit kalibutan kalibutan. karon.
Batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Tuod dinhi dad-an ninyo ang tibuok kinagiban sa Dios aron makasukol kamo inig-abot na sa adlaw sa kalisdanan ug makapugong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong tanang pakigbisog. Busa pugni gay ninyo ang inyong ginabarugan nga mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran. Belt of truth. Ug sa masuluban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamatarong. Kutamaya, kung sa English kutamaya. Shield. Taming. Ug sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa mayong balita sa kadaitan. Sapatos. Identify na siya as a soldier. Complete gear ba? Right term na sa military nga full metal battle. Complete gear na siya. Na siya helmet, na siya breastplate, na siya bakos, na siya espada, na siya taming, na siya sapatos. Full metal battle. Ug dugang sa tanan, dad-an ninyo ang kalasag nga mao ang pagtuo. Nga pinagi nini arang kamo makapalong sa tanang mga nagadilaab nga udyong sa dautan. The fiery dart of the wicked one. Who is the wicked one? Mao ang Yawa. Ang atong pakigdumog, dili pakigdumog pinagi sa binuhat sa dugo o unod. Kundili sa mga punuan, batok sa kagamhanan, punuan. Ug imo nang isam up si Augusto Caesar, gobyerno na siya. Pamunuan o kagamhanan na siya. Siya na ang order niya nga ang tanang na nagpuyo sa kayuta. Order na ni Caesar Augustus. Panggobyerno na, pamunuan. O glabawang mangit-ngit nga kalibutan. Bisan asa ka, naa ang tanang buhat. Yes, pagkadautan. Ang atong pagkidumog dili pinagi sa tuan, unod, ug dugo, spiritual battle. Sahay, bisan og magpuyo tayo nga malinaw, nagigubot gumabot to. Ang gingon Apostol Pedro, ang atong kaaway nagalibot-libot, nangarungulog sa masaliyon nga nangitag matubog. Na nakaskalipay, na nakaskalinaw, pero ngita yung bigil, yawa yun. Kaya nahimo na siyang expression sa mga tao. Dahil sa itong pagkinabuhi, gikinahanglan na to, gahong sa Diyos. Kung sao na to pagbarog, diha sa mangit-ngit nga kalibutan. Matod pa sa English term, to quench the fiery dart of the wicked one. Wicked one, ang Satanas, ang Yawa. O sa conclusion, be strong in the Lord and in the power of His might. And then, put on the whole armor of God. Yun yan na. Sekreto, aron makabarog ta nga maligon diha sa mangit-ngit nga kalibutan. Unsa ang challenge niya? I-challenge ta. Naingon si Haring David sa tanang mga niluwas. 172, Salmo. Let the redeem of the Lord cease. Papamulungan ni ana ang mga tinubos sa Ginoo nga gipanubos niya gikan sa kamot sa kabatok. Kinsa man ang kabatok? Una hinungdan nganong maghatag tag testimony. Kay sa panahon nga mohatag kag testimony, imong gipamulong kung giunsa ka sa Dios. O unsa ang Dios nga imong gilagaran. Tapos ang bersikulo sa 62:12. Isayas. Ug sila pagatawgon nila ang balaang katawhan, ang tinubos sa Ginoo ug ikaw pagatawgon nga pinangita usa ka syudad nga dili biniyaan. And they shall be called the holy people, the redeemed of the Lord, and you shall be called sought out, a city not forsaken. Nganlan sila ang balaang katawhan sa Dios. Ang linuwas sa Ginoo ug ang Jerusalem nganlag ang syudad nga gihigugma sa Dios, ang syudad nga wala biyai sa Dios. Ang syudad nga wala biyai sa Dios, ang kaluwasan sa tanang tao nga nagpuyo sa kalibutan sa atong kapanahonan, wala gyud giputol nga kaluwasan. Wala giputol. Ayo na atong mga Dios mga igsoon, salamat kayo sa iyong mga pulong yung gipadala kanato. Padan at least ang atong pagpangalagan sa Ginoo, ang atong kaalam, atong kaybalo nagtubo diya sa pulong sa Dios. Masayod ta sa mga panghitabo, doon na tayo mga background sa mga history or sa mga umalabot nga gitawag og end time prophecy. End times. So doon na tayo question nga ng plural man. Times. End times prophecy. So dili singular ang kuan hisgutan niya na dunay mga kapanahon sa atong dispensation.
Ito na siyang maiskutan. Sunod.